Dear Papa Van, una sa lahat ay lubos akong nagpapasalamat kung sakaling mapipili ninyo na basahin sa radyo itong aking liham. Ako si Virgie, 61 years old, at isa sa inyong mga loyal na kabarangay. Sa kasalukuyan, ang ikinabubuhay namin ng anak ko ay ang maliit kong negosyo na barbecuehan. At swak na swak nga ang oras ng inyong programa kapag ako'y naghahanda ng aking mga iihawin at ipanininda sa hapon hanggang sa gabi. At talaga nga namang bahagi na rin ng aking pang-araw-araw na ritual ang pakikinig sa inyong programa. At yung mga pagkakataon nga na hindi ako nakakapakinig, pakiramdam ko ay hindi kumpleto ang araw ko. Bukod kasi sa nakakaaliw ang inyong mga kwento, ay kapupulutan din ito ng mga magagandang leksyon sa buhay. Pero sa totoo niyan ay isa rin sa dahilan kung bakit gustong-gusto kong nakikinig sa programa mo, ay gumagaan kasi ang pakiramdam kong malaman na hindi lang pala ako ang tao na may problema sa mundo. Lalo na kapag ang kwento ay tungkol sa mga ina o kaya sa pamilya. Talagang relate na relate ako dyan. Dahil ako rin mismo ay namomroblema sa anak ko ngayon. Nag-iisa lang ang anak ko, si Josel. 30 anyos, binata. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral at adik sa mobile games. Nung bata siya ay tambay yun ng computer shop. Pero nitong mga nakaraang taon, nang mauso ang cellphone ay doon na siya nalulong sa mobile games na yan. Mag-iisang dekada na rin akong biyuda at mag-isa na lang din akong bumubuhay sa aming mag-ina. Dahil nga itong anak ko ay magpasa hanggang ngayon ay wala pa ring trabaho. Kung tutusin na hindi naman ganoon kahirap na suportahan ang kabuhayan naming mag-ina sa ngayon. Lalo pat isang anak ko lang naman siya. Pero ang inaalala ko ay yung magiging kinabukasan ni Josel kapag nagkataon. Paano na kapag wala na ako? Sana pupulutin itong si Josel. O nga't meron akong mga kapatid na pwede sanang matakbuhan. Pero ang problema ay halos lahat sila ay parang nadala na rin sa patulong-tulong sa amin. At nawalan na ng kumpiyensa sa anak ko. Dahil yung mga tulong at oportunidad na binigay nila sa loob ng maraming taon ay sinayang lang din lahat ni Josel. Tuluyan nang hindi pumasok si Josel sa kolehiyo. Hindi daw niya kaya ang 4 na taong kurso kaya nag-enroll na lang siya sa isang vocational course sa IT. Ang sabi namin ng asawa ko noon, baka naman dahil IT na ang kinuha nito at mahilig naman sa computer, ay baka may raos na niya yung 2-year course na yon. Medyo hirap kami na paaralin ng asawa ko si Josel kahit pa vocational na lang ito at sa mas mura ng kolehiyo dahil nagdadialysis na nga ang asawa kong si Elmer sa mga panahong iyon. Pero nang nakita ng kapatid kong si Rona, nung minsang nagbakasyon siya sa Pilipinas ang kalagayan namin, ay lumambot muli ang puso nito at sinabing siya na nga lang daw ulit ang aako ng pagpapaaral kay Josel. Kahit nahihiya kami ng asawa ko ay pumayag na rin kami dahil talagang hirap na rin naman kami sa pera. Pero ang sabi ni Rona ay huling pagkakataon niya na raw na ibibigay yon sa pamangkin niya. Tumatanaw din kasi ng utang na loob sa amin si Rona. Dati kasing OFW ang asawa kong si Elmer sa Saudi. At ito ang tumulong kay Rona na makapag-abroad.
At nung mga panahon na OFW pa si Elmer ay kami ang medyo nakakaangat sa aming mga kamag-anak. At marami-rami na rin kaming natulungan sa kanila. Ngunit mula nang magkasakit si Elmer ay tila bumaliktad na nga ang mundo at kami na ang madalas na nangangailangan ng tulong sa mga kamag-anak namin. Pero ilang buwan bago makatapos si Josel ng vocational ay kinausap na naman niya kami ni Elmer. At ang sabi ay hindi na daw niya ipagpapatuloy na naman ang kanyang pag-aaral. Ma, marami rin akong bagsak. Saad niya habang kami kumakain. Diyos ko, ewan ko sa'yo. Pangalawang pagkakataon mo na ito na binigay sa'yo ng tita Rona mo. Mahiya ka naman dun sa tita mo. Galit kong sambit. Yun na nga ma eh. Nahihiya na nga ako kay tita Rona. Kaya nga para hindi na ako tayo mas lalong mapahiya, di hindi ko na lang tatapusin tong pag-aaral. Pangangatwiran niya. Kagaya nga ng sinabi ng paborito kong si Pia Wurzbach. Kami na nga tuloy ang nag-adjust sa kagustuhan ng anak naming si Josel. Pinabayaan namin siya na hindi natapusin ang pag-aaral. At nagtiwala na lang kami at nanalig na tatangayin siya ng Panginoon sa tamang trabaho. Na sa kalaunan, sana'y magdala naman sa kanya sa tamang landas. Hindi ko rin kaagad nasabi sa kapatid kong si Rona na titigil na naman ng pag-aaral ang pamangkin niya. At nung nasabi ko na nga sa kanya, sa aking gulat ay hindi na nagalit si Rona. Napabuntong hininga na lang ang aking kapatid. Sa puntong yun ay parang mas ninais ko na nagalit na lang sana siya sa nangyari. Kaysa namang tumahimik na lang siya at tinanggap ng mabilisan ang pangyayari. Doon ko naisip na matagal na nga ring nag-give up ang kapatid ko na may patutunguhan pa ang paggastos niya sa pagpapaaral sa anak ko. Nang ikuwento ko ang naging reaksyon ng tita Rona niya sa kanilang mag-ama ay parang tinablan kahit na papano itong si Josel. Tulad nga ng sinabi niya ay nakipagsosyo siya doon sa mga tropa niya sa paggawaan ng cellphone. At nakita ko rin naman na talagang nagtatrabaho siya doon sa pwesto nila nang minsang sorpresa kong binisita. Nakakapag-abot din siya ng pera sa mga pangangailangan sa bahay. At akala nga namin ni Elmer ay magtutuloy-tuloy na yon. Pero matapos lang ang kulang-kulang 3 buwan ay nawala na naman ng gana itong si Josel sa ginagawa niya at nagiging madalas na namang muli na tumambay lang sa bahay. At nang tumagal-tagal pa nga, ay talagang binitawan na rin niya ang cellphone repair. Ang dahilan niya ay nagkagalit-galit daw kasi sila ng mga kaibigan niya. Sinubukan din ni Josel ang mag-apply sa call center. Natanggap naman ito. Pero hindi pa raw siya pwedeng bigyan ng kontrata hanggat hindi niya naipapasa ang 1 buwang training. Kinabahan ako na baka pati ito ay ibagsak pa ni Josel dahil alam kong mailap nga ito sa pag-aaral. Pero sa awa ng Diyos ay nairaos naman niya ang 1 buwan na training na yun. Pero nang magsimula ng pumasok si Josel ng night shift ay wala pang 1 buwan ay nag-resign na ito. Hindi daw niya kaya ang ganoong klase ng trabaho. Boring na nga daw. Ay kailangan pa raw niyang baliktarin ang umaga at ang gabi. Kahit na magkano pa raw ang ibayad sa kanya ay hindi na daw siya babalik sa ganong klase ng trabaho. Sa puntong yun ay talagang kinabahan na ako sa magiging kinabukasan ni Josel at ng pamilya namin. Sumabay din kasi ang paglala ng sakit ni Elmer at inaasahan ko na nga sana makakatulong itong si Josel at ang trabaho niya sa call center sa pagbabayad ng mga bayarin sa ospital. Pero nauwi na naman sa wala.
At salamat na nga lang muli sa mga kapatid ko kaya natustusan namin ang mga bayarin ni Elmer sa ospital. 2 linggo matapos makonfine ang aking asawa sa ospital ay pumanaw na ito. Para ako nga pinagsakluban ng langit. At sa puntong yon, kahit na nariyan pa si Josel, pakiramdam ko ay mag-isa na lang talaga ako. At sa tingin ko, malaking malaki rin ang epekto ng pagkawala ni Elmer sa anak ko. Mas close naman kasi talaga si Josel kay Elmer, lalo pat sa aming dalawa. Si Elmer ang palaging kumakampi rito at nagtatanggol kay Josel. Kahit pa minsan sa tingin ko na wala na ito sa lugar. Sa tingin ko kasi ay sa ganung paraan lamang nakakabawi si Elmer kay Josel dahil nagtatrabaho ito sa abroad. 4 years old pa lang kasi si Josel nang magpunta si Elmer sa Saudi. At simula noon ay once a year lang ito nakakapagbakasyon sa Pilipinas at nagkakasama lang silang mag-ama tuwing bakasyon. Kaya naman bata pa lang itong si Josel ay bigay luho na rin siya sa papa niya. Sa katunayan ay napag-aral pa nga namin si Josel sa isang semi-private school mula elementary hanggang high school. At siguro ay may epekto nga rin kay Josel ang hindi lumaki na kasama ang papa niya. Pati na ang pagkaka-spoil sa kanya. Bata pa lang kasi ito ay hindi na mahilig mag-aral. At 5 taon nga din siya sa high school bago nakagraduate. Noon pa man ay puro paglalaro na ng PlayStation at panunood ng TV ang inaatupag ni Josel. At ngayon na matanda na siya, ay ganun pa rin. Napalitan lang ng cellphone. Dahil sa pagkamatay ni Elmer ay naawa sa aming mag-ina ang kapatid niyang si Ricky. Isa ring OFW. Alam kasi nito na naubos ang lahat ng savings namin para sa pagpapagamot ni Elmer. At ngayong wala na ito ay talagang walang-wala na rin halos sa aming natira. Napag-isipan niya nga magpatayo ng maliit na computer rental shop lalo na't alam niya nga mobile games lang ang inaatupag ni Josel. Magiging kasosyo niya si Josel. At kung anong kita ay paghahatian nilang dalawa. Dagdag income namin. Maliban sa binigay niyang konting puhunan para sa maliit naming sari-sari store. Huwag mo nang isipin yun ate. Nung si kuya naman ang nabubuhay pa, may panahon din namang siyang sumusuporta sa akin at sa mga magulang namin. Ani Ricky. Alam mo ba, dasal ako ng dasal dahil hindi ko nga alam kung paano na kami ngayon ni Josel. Pero narinig ako ng Panginoon. Hulog ka ng langit, Ricky. Maraming salamat sa iyo. Mangiyak ko nga sambit. Walang anuman yun ate. Sino-sino pa bang magtutulungan kundi tayo? Saad niya. Nakakuha kami ng maliit na lugar na kalapit lang ng bahay namin na pinagtayuan namin ng computer rental shop. Ako naman ay binuhay ko ng ulit ang aking maliit na tindahan. Pero dahil wala akong masyadong kumpiyansa na kaya ni Josel ang magpatakbo ng negosyo ay inalalayan ko pa rin ang pagmamanage nito sa simula. Araw-araw ay sumasaglit ako sa computer shop ni Josel at sinisigurado ko na ang lahat ay nasa ayos. Nang tumagal nga ay ang 3 computer units ni Josel ay nadagdagan pa ng 2. Samantalang ang tindahan ko naman ay lumaki na rin. At nang tumagal ay kumuha na nga rin ako ng mga katukatulong ko sa pagtitinda. Sa loob ng halos 1 taon ay naging magandang takbo ng mga negosyo namin. Ang tindahan at computer rental shop. At natuwa naman si Ricky dahil nakikita niya na may pinuntahan naman ang tulong na binigay niya sa amin. Ngunit sa kasamaang palad ay nagkasakit ang isa sa mga anak ng kapatid kong si Rona.
At dahil walang magbabantay at siya'y nasa ibang bansa, ay napakiusapan niya na ako na lang muna ang magbantay sa anak nito. 3 linggo akong namalagi sa probinsya namin kung saan nakatira ang pamilya ni Rona upang magbantay sa aking pamangkin. Pansamantala ko muna ang sinirado ang tindahan. At sa puntong yon, naging kampante na rin naman ako na may tatawid ni Josel ang pagbabantay sa computer shop sa 3 linggo na wala ako doon. Pero pag uwi ko, isang malaking problema ang sumalubong sa akin. Pinasok ng mga magnanakaw ang computer shop at nilimas ang lahat ng laman nito. Nang magkaroon ng investigasyon ay nalaman ko rin ang totoo palang nangyari. At kung bakit yun nasabi ni Josel. Nag-inuman pala itong si Josel at ang mga kaibigan niya sa computer shop. At sa sobrang kalasingan niya doon na nga siya natulog sa computer shop. Hindi na siya nakauwi. Ang mga kaibigan niya ay nagsiwian na. Pero itong si Josel ay hindi talaga daw nila magising. In short, nang dilimas ang computer shop, naroon din si Josel sa loob. Natutulog, lasing na lasing. At hindi na malayan na ninanakawan na pala ang shop. Ang malala pa niyan ay umamin din itong si Josel na kusa niyang binasag ang salamin ng shop nang naalimpungatan na siya kinabukasan. Para palabasin na nilooban ang shop. Pero ang totoo ay naroon lang naman siya sa loob. Lasing at hindi nilak ang pinto kaya't madali ring napasok ng mga kawatan. Wala na ring nangyari sa investigasyon. Hindi na nahuli ang mga magnanakaw kahit na malakas ang kutob ko na mga kaibigan din naman ni Josel ang may gawa nun. Ang masama pa nito ay dahil ako ang nagpilit na magkaroon ng investigasyon ay sa akin pa hustong nagalit si Josel. Ipinahiya ko raw siya sa lahat ng tao. Sa barangay at lalo na sa mga kaibigan niya. Bakit ko raw nagagawang pagbukhaing tanga ang sarili kong anak sa harap ng ibang tao? Medyo na-guilty ako sa narinig kong iyon. Kaya humingi na rin naman ako agad ng tawad sa kanya. Siguro ay nadala din ako sa matagal na pagkimkim ko at pagpapasensya sa katamaran at kabulastugan ni Josel kaya minsan ay nagiging matalim na akong magsalita sa kanya. Tuluyan na lang namin na sinara ang computer shop. Bukod kasi sa parang malas na kung bubuksan namin ulit ito ay wala rin naman kaming extra pa na pera para bumili ulit ng mga computer. Mabuti na lang talaga at mabait na tao si Ricky. At pinagkibit-balikat na lang niya ang nangyari. Hindi na rin namin sinabi ang totoong pangyayari. At pinalabas ko na lang din na talagang nilooban kami. At tinago ko na ang bahagi na nagpabaya si Josel kaya nalooban ang shop. Inalok akong muli ni Ricky na magtayo ng negosyo. At sinabi niya ang karamihan naman daw ng inintrega namin sa kanyang bayad ay naipon niya. Pwede naman daw niyang ibigay na pang kapital namin yon. Pero dahil hindi na rin makaya ng konsensya ko dahil naglihim na nga ako sa kanya. Kasabay pa ang kahihiyan ko sa sarili dahil alam ko ang pagkukulang ni Josel. Ay tinanggihan ko na ang alok niya. Sinabi ko naman na mukhang sapat na rin naman ang kinikita ko sa tindahan. At doon na lang muna kami magfo-focus. Pero lingid sa kaalaman ko, ay noong nagbakasyon si Ricky sa Pilipinas matapos ang ilang buwan, ay nagkausap pala sila ng anak kong si Josel. At sa kamustahan at pag-uusap nilang yun ay doon daw nagbahagi si Josel ng kanyang saloobin kay Ricky. Bukod kasi sa matalino ay mabait kasi talagang tao si Ricky kaya madaling kagaanan ng loob.
Halos tulad din ng asawa kong si Elmer ito. At nung nalaman ni Ricky na wala pa ring matinong trabaho at adik pa sa games itong si Josel, mula nang magsara ang computer shop ay naisip niya na baka naman may problema na itong dinadala kaya walang motibasyon at direksyon sa buhay. Bumisita siya sa bahay at kinausap si Josel. Tito, wala rin naman po kasing nagsabi sa akin na magaling ako o kaya ko. Lahat sila maski nung bata pa ako. Pakiramdam ko, ang tingin nila sa akin, pasaway, walang silbi, batugan, lalo na si Mama. Ang tanda ko na rin po, Tito Ricky eh. Parang huli na ang lahat para sa akin. Dismayado niyang saad. Josel, huwag mong sabihin yan, okay? Kalokohan lang yang huli-huli. Huwag kang makisabay sa ibang tao dahil may kanya-kanya naman tayong pace. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kanila dahil iba ka. May mga kahinaan ka at mga kalakasan na ikaw lang ang meron. Hindi mo palang siguro natutuklasan. Pero ang mahalaga, tuloy-tuloy lang. Huwag kang titigil. Huwag kang titigil tumuklas at lumaban. Okay lang magpahinga, pero huwag kang susuko. Okay? Pagpapayo ni Ricky. Natapos pala ang pag-uusap nilang yon sa isang kasunduan na para magkaroon na ng sarili niyang kabuhayan si Josel ay bibigyan ito ni Ricky ng pangkapital para bumili ng second-hand na sasakyan para gawing pamasadang taxi. At dahil hindi pa rin marunong mag-drive si Josel, ay ang una niyang pinangako kay Ricky ay mag-aral siyang mag-drive. Ang naging kasunduan nila ay kapag naipasa ni Josel ang driving lessons at nakakuha ng lisensya, sa kanya ito bibigyan ng pera para pambili ng sasakyan. At ang lahat ng ito ay tinago sa akin ni Josel. Natuwa ako nang makita ko na nag-aaral na itong mag-drive. At akala ko ay sa wakas ay nagkaroon na rin ito ng pagkukusa at motibasyon na magkaroon ng direksyon sa buhay. Pero matapos itong mag-aral mag-drive ay nakita ko na tumambay na naman ito sa bahay at balik na naman sa paglalaro ng cellphone. At ang napansin ko ay may bago itong mamahaling cellphone. At dahil hindi naman ako marunong tumingin ng mga cellphone na yan, ay hindi ko alam na nasa 40,000 pala ang halaga noon. Nagulat na lang ako nang tawagan ako ni Ricky isang araw na nag-aalala. At sa pag-uusap na nga lang namin ito ko nalaman ang lahat-lahat. Pati na ang usapan nila tungkol sa sasakyan na itinago sa akin ni Josel. Umamin ka nga sa akin. Saan mo dinala yung pera na binigay ng tito mo na buong akala niya ay binili mo ng kotse na pang-taxi? Dito no? Dito sa lintik na cellphone na to? Galit na tanong ko. Balak ko naman talagang bumili ng sasakyan eh. Pero nag-canvas ako ng mura. May hinihintay ako dun sa kakilala ko. Natagalan. Hiniram ko muna yung pera. Pinambili ko ng kailangan ko. Ani Josel. Kaya itong 40,000 na cellphone na ito ang binili mo? At gumawa ka pa ng napakagarbong kwento para itago yung kabulastugan mo sa Tito Ricky mo? Josel, hindi ka na nakonsensya? Napakabait ng Tito Ricky mo. Pati ba naman yun, niloloko mo? Huli na. Alam na niya ang lahat. Dagdag ko. Bakit mo ginawa yun? Siya na lang ang kakampi ko. Iyak niyang sambit. Kakampi mo? So anong tingin mo sa akin? Kaaway? Matapos ng lahat ng paghihirap ko sa'yo, ganyan ang tingin mo? Ako pa rin ang masama? Ako pa rin? Napakasakit ang marinig yon sa sarili kong anak. Napakasakit ang marinig na mas matimbang pa ang tingin niya sa tito niya kesa sa akin na sarili niyang ina. Saan nga ba ako nagkulang? O nasobrahan ba ako ng
pagpupuna sa kanya. Napakahirap dahil lumaki si Josel na lahat ng tao sa amin ay binibigay na lang ang lahat ng gusto niya. Pinagbibigyan na lang ang mga kahilingan niya. At ako lang ang sumusuway sa kanya. Hindi ko napigilan at naglabas din ako ng sama ng loob kay Ricky. At humingi rin siya ng tawad at sinabi niya na kasalanan din daw niya na hindi niya pinaalam sa akin ang naging usapan nila ni Josel. At sa pag-uusap namin yun ko na rin ipinagtapat kay Ricky ang totoong nangyari sa computer shop. At matapos kong sabihin ang lahat kay Ricky, ay for the first time ay naramdaman ko ang frustration sa kanya. Nakatulad ng naramdaman ko sa kapatid kong si Rona nang nagsawa na rin ito na tumulong sa amin. Mabuti na nga lang talaga at mabait itong si Ricky. At sa halip na magalit, ay inabisuhan na lang niya ako na baka mas mainam kung humingi na kami ng counseling, lalo na para kay Josel, sa ibang tao. At ganun na nga po ang ginawa ko. Kahit po nanlalaban si Josel, ay pilit ko siyang dinala sa aming simbahan at nanghingi kami ng advice kay Father. At mabuti na nga lang din po na sa aming parokya ay may mga volunteer na mga professional na family counselors na siya namang pinag-referan sa amin ni Father. Sa ngayon po ay nararamdaman kong may pader at sarado pa rin si Josel sa mga session namin sa mga counselor. Lalo pat pakiramdam niya ay kahihiyan na naman ito. Pero pinagdarasal ko sa Panginoon na sana ay hipuin na niya ang puso nito para magbago. At kasabay na rin nito, ay pinagdarasal ko na rin sa Panginoon ang aking sarili. Na mas maging malawak ang aking pangunawa at pasensya sa aking anak habang hindi pa nito naayos ang kanyang sarili. Ang inyong loyal na tagapakinig, Virgie. Minsan